Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Medyo plaktada yung ating pong, di lang tayo, no? Yung balita nitong mga mainstream, ng mga journalist, ng mga political analyst, ng mga malalaking social media platforms. Halos tayo umasa na may mangyayaring pagpalit o yung sinasabi nating coup 2.0. Pero medyo kinulang, ano. Pero ayon nga sa balita mga ka-Wonder, patuloy pa rin itong proseso ng negosasyon. Kumbaga hindi pa tapos. Pero good news na rin mga ka-Wonder kasi nga yung nadagdagan ng dalawa. Dahil itong si Zubiri at itong si Estrada, yung kapatid ni Jinggoy, no? Lumipat pabalik dito sa minority na ngayon. Kaya ang bilang, sabi nga ni Senator Alan, 13, 9, and 2, no? Kinorek ni Tito Soto, sabi niya, correction, Mr. President, 13, 11. Okay, dalawa na lang, babalik na ulit ang majority kila Tito Sen. Well, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, mga ka-Wonder, ay itong post na kumakalat dito sa social media na ito ay post umano ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Meron siyang post dito mga ka-Wonder. Basahin natin na susuriin natin kung talaga bang post niya ito kasi nakalagay dito yung mukha niya. May nakalagay dito yung statement niya at yung pangalan. Mukha namang legit mga ka-Wonder. Pero ito'y medyo conflicting or contradicting dun sa mga napapaliwanag niya. No? Basahin muna natin mga ka-Wonder kung anong sinasabi rito. Sabi rito, mechanisms that safeguard human rights and protect against the grave offenses sought to be addressed by the Rome Statute remain formally in place in this jurisdiction. Further, the International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the International Criminal Court for acts committed up to this date. This is about Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. Ito yung ating napag-usapan dun sa kabilang topic natin mga ka-Wonder. Senior Associate Justice Marvic Leonen, Philippine Supreme Court. So medyo, sabi ko nga mga ka-Wonder, although hindi naman niya straight na sinabi, na walang jurisdiction ang ICC, no? Over dun sa mga local actors na kung saan nasagawa ang krimen dito sa atin, pero ito ay maituturing na isang criminal or international crimes. Pero ito ay maituturing mga ka-Wonder na isang international crime. No, sa pag-usapan natin mga ka-Wonder yan, base rito sa post na to. Kasi chinek ko kanina mga ka-Wonder kung ako ba'y namamalikmata lang. No, kasi meron tong kalat na statement kahit i-google nyo mga ka-Wonder na ang pinutumbok niya rito yung what, yung WH questions na what and how. So talakayin natin mga ka-Wonder dahil ito'y tungkol dyan kay Senator Bato de la Rosa. Kung talaga ba siya dapat arestuhin o dapat dito lang sa Pilipinas nalitisin na dahil meron naman tayong kumbaga inadapt na pang-criminal, pang-international crime na gaya ng mga nabanggit na war crimes, genocide at saka crimes against humanity na meron naman tayo rito sa 9851. So ano ba ibig sabihin ng paliwanag ni Chief Justice dito tungkol sa ICC at kay Bato de la Rosa mga ka-Wonder? So marami kasing nalilito. Nalilito talaga kasi nga pati nga gobyerno nalilito Pati nga mga abogado nalilito, nagdidebate So hindi natin masisisi ang taong bayan na nalilito rin sila mga ka-Wonder. No? Nalilito sila bakit kasi hindi basta-basta maaresto o maisuko si Bato. Yan din yung laman ng ating video na ICC na Pilipinong gaya nga ni Bato bakit hanggang ngayon at large pa rin siya pero tinatawag siyang fugitive from justice. At fugitive from justice nung dumating sa Senado hindi naman maaari aresto ano yun?
naguguluhan tayo, no? Ayon kay Leonen, mga ka-wonder, may malaking pagkakaiba. Itong sinasabing kung ano ang pinagbabawal ng batas. Simple lang sinasabi nila, kung di raw sinabi ng batas, di wag mong, kung hindi in-interpret ng batas, di wag mo interpret. Mga ganong tema na simple lang. No, wag nang palalalain. Kumbaga, as simple as that. At kung paano ito ipatutupad sa tamang o sa totoong proseso. Ngayon, naalala natin, may sarili tayong local law na ginawa rito way back that time, 2006 or 3, 9, mga ganun, ano? With Senator Miriam Defensor, Enrile, at kasama yung mga active na mga senador ngayon na which they are actually signatories of that, no? So, yung sinatutukoy natin is RA 9851, no? Ano bang sinasabi nito? Ito kasi, mga ka-wonder, yung tinatawag na Philippine law na parang katumbas siya nitong sa ICC na sinasabing Rome Statute, na yung mga crimes na genocide, war crimes, at crimes against humanity ay mali nga yan sa mata ng tao. Of course, it's a no-brainer na sasabihin mo pang hindi. O, ibig sabihin lang, just to give a topic na parang pag-usapan dito sa statute at saka sa local natin, ang tunutukoy itong genocide, war crimes, at crimes against humanity ay meron din tayo rito sa 9851. So, ang simpleng paliwanag niyan, mga ka-wonder, ay ibig sabihin, no, umaamin ng Pilipinas na seryoso at totoong krimen. Ewan ko ba kung ba't ganun pa sinabi, na umaamin daw Pilipinas na seryoso at totoong krimen. Talagang krimen. Yung mga ganitong uring international crimes. Siguro this is just written out of formality. No, parang narrate to go to the main topic, o yung pinaka heart ng topic, which is ito nga mga sinasabing war crimes, genocide. Siguro parang intro lang yun, ano. Pero ganun pa man, parang sasabihin mo, umaamin ng Pilipinas na seryoso at totoong krimen. Kahit naman hindi umamin, totoo talagang krimen yan dahil nakaparood dyan yung sinasabing crimes against humanity. Ano ba tinutukoy dyan? Ito yung mga pagpatay, genocide, pagpatay. Ano pa? Crime, yung war crimes. Puro pagpatayan. At yan ay nakasaad dyan sa international law na yan ay may mga pinapakalooban na kung paano siya naging bawal at krimen. At yan nga ay meron din tayo dito sa ating bansa. So example niyan, mga ka-wonder, parang sinasabi mo na yung batas, oo, illegal ang crimes. Kunyari, may nagawang krimen ng isang tao. Illegal yung crimes niya. Kunyari, crimes against humanity. At may kaparusahan ito. At ang important point dito, mga ka-wonder, ay of course, hindi naman issue kung i-recognize ba yung crimes, no? Kasi recognize yan dito sa ating Philippine law, yung sinasabing 9851. So may mahalagang distinction dito, no? Ito yung kukunin natin sa focus o dun sa ibig sabihin ni Senior Associate Justice Leonen, no? Yung WH questions, what and how? Kasi ito yung gustong ipaliwanag ni Justice Leonen. Pag sinabing niyang what, no? Ano ang krimen? No, ito nga mga nabanggit natin na covered ng RA 9851. No, nakalista naman sa batas, mga ka-wonder, kung anong international crimes ang bawal. Ito nga nabanggit, ano? Ang sunod na tanong niya ay yung how. Paano? Yung isa pang, ito yung pinagkakaguluhan. No, kaya hindi tuloy maari-aresto yan si Bato. Dahil dyan sa simpleng tanong, paano i-aaresto o isusuko sa ICC? Itong si Bato. No, dito nagkakaproblema, mga ka-wonder. Kaya nga ang daming ginawang batas at ngayon kung ano-ano pinag-uuna, dapat unahin nila yung mga loopholes na nagiging problema na even yung mga matatalino, even mga luminaries themselves, no, ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nagkakaroon ng debate, gray area yung isang topic, meron ngang sinabi, pero pag bumaba, execution, kagaya nito, how, paano isusuko, i-aresto, medyo hindi naman daw na stressed out at napaliwanag. No, kasi walang malinaw na implementing rules, mga ka-wonder. No? Kasi meron din tayong RA 9851 dito. Meron din ICC International Crimes. Yun nangyari kay Duterte, yun. Doon na mismo diniretso. Pero ang ungot nga ng iba, dapat dumaan yan dito sa ating legal, dito sa ating local court. No? Kasi walang detailed procedure, walang step-by-step mechanism sa local law. Hindi malinaw, mga ka-wonder. So, ang simple analogy ng niya, mga ka-wonder, parang may batas. Kunyari, bawal magnakaw, ayon sa batas na yon. Pero wala nakasulat, mga ka-wonder, kung paano huhulihin. O, saan dadalhin.
at anong dokumento ang kailangan at sinong opisyal ang dapat gumawa. Iyon ang sinasabi ni Senior Associate Justice Leonen na pagdating sa part na yan, gray area na naman. No? Kaya dapat talaga inaayos natin yung ating batas. Kaya tuloy very disappointed ako nung tinanong ko yung isang kilala kong abogado na may mga dapat ba tayong ayusin sa batas? Kasi ayon sa pagkakapansin, parang ang dami. Sabi niya, wala, okay naman, wala naman ako nakikita, sabi niya. Sabi ko, napapakamot na lang tuloy ako ng ulo. So, ang pointer doon mga ka-wonder, doon sa sinasabi nating what and how, sabi nga base doon sa sinasabi ni Senior Associate Justice Leonen, ayon sa paliwanag, hindi pwedeng automatic na may ICC warrant at hulihin agad. Kasi may ICC warrant nga, binasa na nga nung lalaki, no, na representative na nagsabi, no, na binasa niya nga na may warrant of arrest na itong si Bato. Bakit? Kasi dahil kailangan pa rin ng due process. At ang tanong, saan mo isasagawa yung due process? Doon na ba sa ICC o dito sa atin? Meron din dito tayong 9851 And for sure, may nakastipulate din doon na due process. Ang tanong, saan mo idadaos yung due process? Is it locally or internationally? Diba? So, isa pa, yung local legal procedures, of course, from the term local, dito sa atin, may legal procedures tayo. Ano ba nakasaad doon? Siyempre, mga alam ng mga abogado yan. So, since may sarili tayong batas na 9851, ang tinuturing nila dito. No? Kasi local legal procedures At isa pa, protection din ng Philippine courts. No? Protection. In a sense ng what? Protection natin sa ating mga mamayan, sa ating mga sabi nga nila, criminal yan, ba't pinaproteksyonan pa? Kahit nga criminal, binibigyan pa rin sila ng due process. No? Hindi binigay ni Digong na wala ng due process. No? At talagang pinagtititigok na lang mga ka-wonder. Protection ng Philippine courts dito sa atin. Siyempre, mako-question din tayo niyan. Sa ating sovereign country, may naman tayong sarili. May ginawa naman tayong batas. Ba't hindi natin gamitin? Hindi nga natin malaman kung paano. Kasi nga, ayon nga kay Leonen, yung what and how, lalo na yung how, ay hindi masyadong na-stressed out kung paano ito gagawin, i-execute, sino, what, how. Yun mga sinasabi ron. Na tila ang gulo. So, anong ibig sabihin ng due process dito mga ka-wonder? Doon sa binanggit natin na unang-una, due process, local legal procedures, at saka yung protection ng Philippine courts. Ang simple explanation niya mga ka-wonder, kahit mabigat ang explanation mga ka-wonder, may karapatan pa rin nga ang isang Filipino citizen gaya ng sinabi natin. Karapatan saan? Ito yung sinasabing tamang proseso. No? Pag sinabing due process, of course, alam naman yung sistema. Tamang proseso, legal remedies, pagdinig sa korte at constitutional protection. No? At ito yung punto ni Leonen. Pero hindi sapat na may international warrant lang. Yun nga ang sinasabi niya. Kailangan malinaw din na ang local legal basis kung paano ito ipapatupad. Doon pumapasok yung how. No? Yung krimen na kino-question, hindi naman problema na kung yan ay masama. Masama talaga. Pero yung procedure nga kung paano susuko, aarestuin, yun ang tinatanong yung how. No? At dagdag pa mga ka-wonder, hindi ibig sabihin ito na inosente o guilty agad. Although mga ka-wonder, no, nakita natin yung ginawa ni Duterte na si Bato ay siya yung PNP chief, no, na talagang malaking responsibility niya dyan. Pero susuriin nga yan mga ka-wonder. Nino, saan yan gagawin? Yan yung mga tanong dyan since meron din tayong 9851. Ang important clarification mga ka-wonder dito, yung usapan dito mga ka-wonder, yung proseso ng batas, yung jurisdiction. Kasi may jurisdiction ang ICC. Ito yung sinabi kanina ni Leonen, mamaya di-discuss natin. Ito kasi yung laman ng sinasabi niya yung how, no, na medyo may problema kung kaninong pagsuko. Pero mamaya magugulat kayong mga ka-wonder. Base rito sa kumakalat na post, kaya nga tataka ko talaga bang post ito ni Leonen? No, at isa pa dyan, yung clarification dyan, no, kung hindi ibig sabihin guilty agad, yung legal mechanism. Hindi pa ito final determination kung guilty na o inosente itong si Bato. Kasi kailangan pa rin siyang dumaan doon sa due process. Ano naman ang mangyayari mga ka-wonder sa legal moves ni De La Rosa? No? Sabi nga, malaya siya, sabi ni Cayetano na lumabas pumasok. Tapos sabi nga ni Attorney De Leon, akala mo kung sino nagwawala doon sa Senado as if parang hindi siya fugitive from justice. Ano na? Naguguluhan talaga tayo mga ka-wonder. Ano na? No?
ang pointer dito mga ka-wonder, no, nagkaroon ng iba't ibang legal actions. Sabi, Supreme Court dismissal, na-dismiss ang petition niya. Napilitin ng ombudsman na ilabas ang kopya ng ICC warrant. No, yung OSG position naman, no, ito yung sinasabing Office of the Solicitor General, ay humingi din ang Supreme Court na huwag pagbigyan ang mga plea para harangin ang implementasyon ng warrant. No? Ibig sabihin, pwede mag-go-on pa rin yung warrant. Walang yung inaantay na TRO na sinasabi, may binabanggit pang 72 window. Ito ngang pagpigil sa pag-aresto kay Bato, wala naman sinasabing pinapipigil. No, pwede naman siyang arestuhin. Dumating yung NBI. Dumating si Trillanes, may hawak na papel. Bakit ka dyan? Hindi ka naman PCTC. Hindi ka naman miyembro na parang counterpart ng Interpol na silang kikilos in behalf of Interpol at isusuko sa Interpol para isuko si Bato dun sa ICC. Ayan, ang guguluhan nga, no? Pati nga yung pag-hand over. Si Sentry ang may hawak. No? Mas malaking issue mga ka-wonder yung ICC versus Philippine sovereignty. No? Yan ang magandang discussion. Ano? Ito talaga yung sentro ng debate. Kasi may nagsasabing dapat makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC, lalo na sa serious international crimes. Yun yung unang side. Ano? Yung pangalawa, yung side 2, may nagsasabi naman na dapat local courts muna. Kasi meron nga tayong 1951. May dapat protektado ng sovereignty ng bansa. As we know that we are a sovereign country. Hindi dapat automatic ang foreign or international intervention. Balik nga dun sa due process na may sinusundan na tamang proseso. Maguguluhan ka mga ka-wonder. Pero pagdating dito mga ka-wonder, dito sa kumakalat na post, simpleng paliwanag ni Justice, no, dyan sa sinasabing post na kumakalat na yan, ibig sabihin daw ni Justice Leonen dyan, kahit umalis ang Pilipinas, gaya ng paliwanag natin, no, na stand nitong si Attorney Santa Maria, parang ganito rin ang opinion nitong si Senior Associate Justice Leonen ngayon. Na kahit umalis ang Pilipinas sa Rome Statute, hindi ibig sabihin na walan agad ng kapangyarihan ng ICC sa mga dating nangyari. Take note dating nangyari. Ibig sabihin may mga dates, may mga years, may mga occurrence na mga krimen na pasok ito. No? Ang ICC International Court ay may jurisdiction pa rin sa mga aligadong krimen na nangyari habang miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute. So, ganun at ganun pa rin. Dahil March 17, 2019 to be exact, no, nung umalis ang Pilipinas sa Rome Statute, pero ayon kay Leonen, lahat ng mga krimen, ng mga aligadong krimen, na bago ang date na yun, maaari pa rin imbestigahan ng ICC. Kaya ibig sabihin, maka-wonder, plain and simple, when it comes to jurisdiction, na ang jurisdiction ay legal authority. Kapangyarihan mag-imbestiga o maglitis. Therefore, kapag sinabi, the ICC retains jurisdiction, ibig sabihin, may legal authority pa rin ang ICC sa kasong nangyari bago umalis ang Pilipinas. So, malinaw, no, na pasok pa rin. Kaya ang term o tawag o ang pagkakatrato kay Bato is fugitive from justice. Na at large na kumakalat, nagtatago, nasa laya, no? Na dapat nga siyang tugisin at hulihin na. Ayan ang problema. So, yan yung malinaw, senior na dinadebunk nila itong si Santa Maria at saka si Justice Senior Associate Justice na mas mataas ang Korte Suprema. Mas maalam si Leonen Edo. Ayon dito sa sa kumakalat na post na to. Ito iisa ang naratibo. Kaya in other words, arestuhin na si Bato. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na iisa na ang naratibo ni Senior Associate Justice Leonen, nila Conti, at nitong si Attorney Santa Maria. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.